Oh, hello mga friend! Ito naman ako, no? Story-story naman tayo. Mapunta naman tayo sa God, no? Na more meditation, more heaven. Yan ang ating topic ko sa ngayon. Kung tayo ay nasa Panginoon, dapat palalimin ang mga palalimin ang pananalig. Pataas ng pataas ang ating espiritu at patibay ng patibay ang ating pananampalataya, no? To the point that heaven is already real. Real yan. Totoo yan. Inside ng totoo ang heaven gali. It's already real inside of us. Masyado kasi tayong nagiging physical that we allow ng our physical environment to limit us. We should never forget that we are also spiritual. No? Beings that they can transcend our environment and activity. We can transcend our environment and activity where we want to be. No? The spirit ng nagkakaroon no boundary, no? It is timeless and speechless, no? Only the physical body is limited by the time and space, no? As Christian, if we are going to have more and more of this heaven in the mind, we have to have more and more of meditation. Wag daw ng meditation, sabi ng Panginoon, wag daw natin habain ang panalangin natin, pero nagdamag siya nanalangin sa isang tahimik na lugar na meditated. Makalulungkot na yon ang nawawala sa ating buhay, no? Sa ngayon, pati yung mga tinatawag natin na quitness, ay nagiging 5 quiet time bala, ay naging 5 minuto na lang, no? Nauso na yung mga 1 minute with God, no? Na parang ganun. Alam lang lamang pala nakaitsi na pakikipagniig sa Diyos. Kaya basahin ang isang pamanantaya at meron kayong personality problem, change of the way you think the world will suddenly become heaven and earth. Yan, no? Ayan. Sa ating buhay, kailangan find peace tayo, no? O peace of mind in your everyday life para maging maligaya tayo. Be yourself ang number 1 natin. Paano natin yan peace of mind tayo, no? Be yourself. Yeah? So, ano pa? Be yourself. Number 2 natin, learn to forgive and make amends. No? Live without regret. Number 4, manage your expectation. 5, live with gratitude. And 6, think of position. No? Pray every day
uh, pray every day, take a step back, hope, stay contagious, parting words. Yan ang ating gawin everyday para maging happy tayo. Ang ating topic ko sa ngayon, alam nyo ba na napakalaki ng maitutulong sa atin sa maghagong ating buhay. Noong last natin ng lecture, hindi ba ang sabi doon na ang Panginoon ang sa atin buhay, no? Siya ang importante para siya ang ating ng suportahan ng buhay natin. At hindi nyo pa alam na ang lecture natin ng last ang isipan natin ang sa atin, nagpa-operate sa atin, no? Yan ang ating tapikul ng last lang kahapon lang siguro, no? Na ang isipan natin ay katulad ng sasakyan na may makina dyan o yan ang ga-operate. Kung hindi siya paandarin, hindi ang sasakyan, ang gulong, hindi siya makalakad. Tayo din, katulad ng sasakyan. Ang isipan natin, ay yan ang motor na nagpa-operate sa atin sa araw-araw natin buhay. Kaya kung natin ang isipan natin, kay ito ang magpasama o pabuti sa buhay natin. Siya ang sa atin kung anong gawin natin. Pero hindi natin sa isipan natin kung ang example, sabihin ng isipan mo, manghuldap ka. Hindi ka susunod. Kasi, kung manghuldap ka, analisan mo kung ano ang maidudulot sa iyo. Kung money man lang ang kailangan mo, hindi mo yan makuha. Kung may natawag sa police department at pupunta sa pag-hold up mo, bulyaso ka. Dalawang patunguhan mo ang jail, no? Doon ka na lang mamuhay. Kung hanggang laki years na makalabas ka, 5 years, sayang ang mga 5 years mo na sa money na wala ka namang hindi ka naman nanalo. Kaya ang money andyan man sa inuldapan mo, wala kang kundi permiso sa buhay mo o kung sementeryo ka. Kaya wag natin pahabayaan ang isipan natin. Kung may plano tayo, analisahin muna kung ano ba ang sa mabuti ba ito o kung sa masama. Yan ang gawin natin, no? Kaya important ang ating isipan sa buhay natin. Pero tayo ang mag-desisyon dyan. Hindi ang kung yan. Pag sabi ng ating isipan pag morning na, prayer tayo, God first. O yan, ating buhay. No? Yan. At saka na lang ang ibang mga performance atin sa earth. Sa ngayon, schedule mo ganito. Pero basta ang isipan ang nagpa-operate sa atin, pahinduag ng mong iisipan mo
sa mga bagay na hindi mabuti. Ano mo siya, hindi mo siya i-focus. Focus ka sa mga ano na gawain, malinis, no, makatulong sa kapwa o iba pang gawain. Kaya wag pabayaan ang ating isipan na siya ang magdikta sa atin na magawa tayo ng masama at mabuti, no? Yan ang ating i-focusan ng atensyon natin sa ngayon kung ano ang plano natin sa buhay. Yan, imuatin natin ang plan. At everyday ay gawin natin yan para ma-finish ang mga kaaway ay patawarin na at ang buhay natin ay sa malinis na paraan. Kaya mga friend, yan ang ating important na message sa ngayon na ang ating isipan ang ating sa mapilit tayo sa buhay, isipan ang sa part ng ating katawan, yan ang pinaka-importante sa buhay natin. Kaya kung wala ka na, ibaliw ka, hindi na-operate ang isipan mo. Hasta ang katawan mo, dyan ka na lang, kain ka na lang sa kulungan ng mga baliw. Kaya importante na anuhin natin ang ating isipan, hindi natin pabayaan, no? At ang isipan natin, huwag pabayaan ko sa masama ang balak. Hindi sundin mo na, i-analyze natin, ha, mga friend? Kaya, maliit pa lang. Ito ang ating lecture sa ngayon, no? Mahirap. Mag-lecture kasi maingay. Kaya mga friend, thank you sa pakikinig. Ito ang ating ang ating parting words, no, in the peace peace of mind is more than just a self-help. Look it an internal journey through its page, no? We hope you have learned to turn to through the page. We hope you have learned to quit quiet to noise within the understand that peace of mind from within. It is
it is a state of being in which the power of your thought can be used for good instead of adversity. Dali lang day. Affecting your mental health. Whatever you follow our lesson on or find your unique path towards inner peace. We wish you lock on this journey and improve peace of mind, no? But before we leave, let us leave you with one final thought. Achieving a peace of mind is a time-long journey, no? And it may take us some time to get there. The key is not to give up and be patient with yourself as you work towards your goals. Don't forget to check in with yourself. Enjoy the journey and find moments of tranquility whenever possible. You deserve peace of mind, and we hope you find it. Thank you to joining us on this journey. Mga friend, thank you. Yan lang muna ang kwento natin. Kay may visitor, kami, nag-story. No, ayan. Mga friend, ha? Yan ang ating gawin. I-ano natin ang ating isipan. Doon? Din sa, ha? Dahil palaw ko na yun. Diyan na siya? Doon? Wala lang tayo. Don't do that. I love